Thank you. Good afternoon. Please down. Secretary Tati Licuanan, Secretary Sari Coloma, Secretary Joel Villanueva, Mr. Jose Concepcion Jr., Mr. Joey Concepcion III, Mr. Alfredo Ramos, Ms. Marie Concepcion Yang, Mr. Patrick Tang, of course, His Eminence Ricardo Cardinal Vidal, Congresswoman Risa Tiberos Barakel, National Board of Judges headed by Commissioner Heidi Mendoza, winners and finalists of the 10 outstanding students of the Philippines, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Bago hong lahat, baka pwede niyo ako samahan na batiin ang happy birthday si Secretary Joel Villanueva. Pero kung pwede ho, secret natin yan. Saan ba tayo mag-umpisa? Pinatanggal ko po yung teleprompter at hindi kami nagkasundo ng aking writer itong araw na to. Gusto ko maibahagi sa inyo yung mga gusto, nasa loob ng aking kalooban talaga. Kaya pagpapasensya na kung ma-overtime tayo nakapraso ngayon. Dumating si Cardinal Vidal at si Tito Joe. Sabi ko, kaya pala nandito kayo dahil sektor natin ang kausap, mga kabataan. Okay. Ewan ko, kasama pa si Joel doon dahil birthday niya ngayon. Secret ulit yan. Umpisa ko siguro sa ganito pamamaraan. Kinukwento po sa akin ng tatay ko nung araw na meron silang tinatawag na pinapanood, pupunta ka sa sinehan, ang pangalan Cliffhanger. May genre called Cliffhangers. Siguro kayo Cliffhanger. Dahil nung panahon ko, sinin na ho ni Sylvester Stallone yung Cliffhanger. Yung Cliffhanger po, magkakaroon ng parang telenovela. No? Pero sa sine mo papanoorin. Ibig sabihin po niyan, Cliffhanger dahil yung bida malalagay sa alanganin. Kunyari si Flash Gordon. Kung kilala niyo si Flash Gordon, tinulak ng kalaban sa isang bangin, mauhulog sa bangin, tigil yung sine, balikan mo after 2 weeks para malaman ano nangyari kay Flash Gordon. No, seriously, no? That was how they watched these particular types of films. No? You will have to go to the movie house, and I guess in the course of the year, that's when you get to finish the whole story. No? Kasi parang every 2 weeks bago palitan, give everybody a chance. So, ako naman, sa inarasyon ko, meron na kami Betamax at saka VHS. Hindi ka mag-iintay ng 2 linggo. Kung gusto mo pumunta muna sa kusina kumain, pause mo sandali. Off mo, pwede mo balikan, pwede mong i-rewind, i-fast forward, etc. To a degree, tinuruan ko po tatay ko sa paggamit ng makinaryang bago nung kapanahunan namin. Of course, mas iba na sa inyo ngayon. Kayo, dina-download na lang nyo yung buong season. Pwede nyo panoorin na maghapon. At pag-board kayo, diretso na sa next episode. Okay. So, what do I want to tell you by talking about this? May matalino nagpaalala sa akin noong araw. Sabi niya, kung palagay mo matalino ka na, huwag mo kalimutan nakatuntong ka sa mga balikat na mga nauna sa iyo. I'm paraphrasing from the English. No? If you think you have advanced so far, do not forget that you are standing on the shoulders of those that came before you. Okay. Question. Acknowledge na tayo magaling, acknowledge na tayo matalino. Pero, banggit kanina, nung ating nagbigay ng response, kinento niya yung mga batang nakipagsapalaran sa kalye dahil walang paraan para makapag-aral, wala mamakain. Kanina umaga po, pinuntahan ko yung asosasyon na tinawag ay PhilReCA, Philippine Rural Electric Cooperatives Association. At ang target po natin ay matapos yung 36,000 na sityong walang kuryente. Isipin po niyo kung nag-aaral kayong gasera o kandila. Ang masakit pa niyan, isang kandila. No? Ilang kaya libro mababasa nyo? Ilang kaya formula matatapos nyo? Ilang equation na makukumpuni nyo? Kung sa umpisa pa lang, gano'n nga ang uri ng labanan. So, siguro ang buod ng mensahe gusto ko sabihin sana sa inyo. At kami, sa aking paaralan, parating lang binabanggit ng araw, man for others. Binigyan ka ng maraming biyaya ng Diyos. Binigyan ka ng pagkakataon. Anong gagawin mo sa pagkakataon na to? Tayo ba'y tutungo, pansarili parati? O pwede tayong tumingin sa kapakanan ng kapwa? Tama ba yung isipin lang natin ang asenso natin o kailangan natin batid na pag hindi natin tinugunan yung kapwa natin, sinigurado na rin natin hindi tayo aangat mismo? Ngayon, paalala ko rin sa inyo, may binanggit isang kasama ko sa Kongreso ng araw. Sabi niya, pagdating sa mga desisyon, no, it will always be choosing the difficult right over the easy wrong. At sana, idealistic kayo.
Kami ho, nung mas bata kami, kasing idealistic kami. Siguro hanggang ngayon, marami pa rin sa amin idealistic. Tawag po nila sa amin, dadugudors raw, tsaka matigas ang ulo. No? Pero palagay ko, nagsisimula yun dahil hindi namin tanggap ang dinatnan namin. At gusto namin talaga masabi, yung aming iiwan ay di hamak mas maganda sa aming dinatnan. May kakayahan po tayo niyan. For instance, so baka pwede ko imungka ito. Ang ating DOST may Project NOAA. Yung NOAA po para mabigyan ng dagdag na warning ating mga kababayan pag merong impending na sakuna tulad ng baha. Isang araw po, binabasa ko yung isang information sheet galing sa Pag-asa. At sa totoo lang po, napakatoro. Nandun, hindi ko alam na meron pala tayong measurement ng luminosity of the moon. Meron yung relative humidity for different times of the day. Of course, may parte na medyo confusing. Nakalagay ko kasi mostly sunny but partly cloudy. Sabi ko, para maliwanag to. Siyempre, range of temperature, sa totoo lang, hindi naman nagbabago sa Pilipinas, 21 to 32 degrees centigrade more or less. Kuminsan, 20 to 33. So, ang daming impormasyon. At ako naman po sertipikado na graduate na isang kolehiyo matino, medyo nahirapan ako intindihin. So, kakausapin natin ulit ang Department of Science and Technology at Communications Group na kailangan mas maliwanag to. For instance, nung ulan natin nung isang araw, maraming banat nagsasabing, bakit atrasado mag-suspend ng classes, bakit bitin ng warning. Sa totoo lang po, yung pag umabot ng 7.5 millimeters per hour ang ulan, heavy ang tawag doon. So ang prediction, parang between 7 and 10 millimeters per hour. So heavy. Ang problema ho, meron na kasing bagyong dumaan, in-increase yung effect sa monsoon, pinuno na yung ating mga daanan ng tubig na maraming tubig, dadating pa yung heavy, o di talagang aapaw. So, tinataas natin ang DOST. Nandiyan na impormasyon, kailangan nating maibahagi doon sa hindi nag-aral ng meteorology. No? Baka yung science, kasi basic ng akin, para talaga maintindihan niya. Sa bagyo ho kasi, maliwanag na yung 1, 2, and 3. Pero pag sa tubig ho, sa totoo lang, ilang kaya Pilipino ang nakakaintindi? Gaano karami ba 1 millimeter? O, yung mga medyo marunong, nagmamarunong, 1/1000 meter siguro yan. No? Ano ibig sabihin nun? Ilang kayang patak ng ulan yung 1 millimeter, etc. That's not clear. And that has to be made clearer so that people are served better. So, in essence, ganito, estudyante kayo, sanay kayo nag-aaral, may kaalaman kayo. Siguro naman hindi kalabisan na ibahagi nito doon sa walang pagkakataon na magkaroon ng ganyang kaalaman. At sa ganung paraan, no, sabay-sabay tayong umasenso. Dahil pag may naiiwan, para yung angkla, dadalhin tayo lahat pababa. Pero habang inaaruga natin ang bawat isa patungo sa pag-angat at pag-asenso, talaga mapapabilis natin datingan yung ating pare-parehong gustong paroonan. Okay. Marami kayong pagsubok sa mga darating na panahon. Tiwala kayo sa Diyos, tiwala kayo sa mga nag-aruga sa inyo para umabot kayo sa inyong tagumpay ngayon at magtiwala kayo sa galing ng Pilipino. Magandang hapon po. Maraming salamat sa lahat.